Sa dulong bahagi ng baryong napapalibutan ng palayan, niyugan, at mahabang damuhang tila walang hangganan, naroon ang maliit na kubong pawid ni Aling Biday. Hindi iyon naiiba sa ibang bahay sa baryo. Mababang dingding na kawayan, sahig na tabla, at bubong na tinahi mula sa tuyong nipa. Ngunit kung titingnan mula sa malayo, tila may kakaibang katahimikan sa paligid nito na para bang ang hangin mismo ay marunong gumalalang. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Aling Biday. Sa mga sandaling ang kalangitan ay kulay abo pa at ang mga ibon ay nagsisimula pa lamang mag-ingay, bumabangon na siya mula sa banig. Tahimik niyang tinutupi ang kumot, inaayos ang munting kalan, at naghahanda ng kaning lamig at tuyo para sa maghapon. Sanay ang kaniyang katawan sa pagod. Sanay ang kaniyang mga kamay sa kalyo. At sanay ang kaniyang puso sa katahimikan. Wala siyang asawa. Matagal na itong kinuha ng sakit noong isang tag-ulan. Wala rin siyang anak. Ang bukirin at ang lupa ang naging pamilya niya. Doon siya kumakapit. Doon siya nabubuhay. Tuwing umaga, suot ang kupas na saya at panyo sa ulo, dinadala niya ang kaniyang araro, asarol, at isang lumang itak. Mabagal ngunit matatag ang kaniyang lakad sa pilapil. Kapag tumama ang unang sinag ng araw sa palayan, makikita ang anino niya na mahaba, tila isang punong nakatindig sa gitna ng lupa. Tahimik siya kung magtrabaho. Hindi siya palausap. Ngunit sa bawat hagod ng asarol, sa bawat pagbungkal ng lupa, parang may kausap siyang hindi nakikita. May paniniwala ang matatanda sa baryo na ang lupa ay may kaluluwa, na ang mga magsasaka ay hindi lamang nagtatanim ng palay, kundi nag-aalaga ng isang buhay na nilalang. Si Aling Biday ang isa sa mga taong tunay na naniniwala roon. Hinahaplos niya ang lupa na parabang bata. Pinupulot niya ang mga bato at ugat na parang mga sugat na kailangang alisin. Kapag umuulan, hindi siya agad sumisilong. Hinahayaan niyang mabasa ang sarili na parabang binabasbasan siya ng langit. Dahil para sa kanya, ang lupa ay hindi trabaho. Ito ay panata. Lumipas ang maraming taon na ganoon ang kaniyang buhay. Tahimik, paulit-ulit, payak. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng baryo tungkol kay Aling Biday. Sa likod ng kaniyang kubo may nakabaon sa lupa. O isang bagay na hindi niya kailanman ipinakita sa kahit kanino. O isang bagay na tanging siya lamang ang nakakaalam. Isang gintong bulo. Natagpuan niya iyon isang tag-araw, maraming taon na ang nakalipas. Tao iyon ng matinding init. Bitak-bitak ang lupa at tuyo ang pilapil. Habang naghuhukay siya ng panibagong taniman ng kamote, may tumama sa kanyang asarol. Isang matigas na bagay. Akala niya ay bato lamang. Ngunit nang hukayin niya, may kumislap. Sa ilalim ng lupa, natagpuan niya ang isang bulo. Maliit, bilog, at kulay ginto. Hindi ito mukhang karaniwang metal. Hindi ito kalawangin. Kahit ilang dekada pa sigurong nakabaon, tila bagong gawa pa rin. Kakaiba ang bigat nito. Hindi mabigat, ngunit hindi rin magaan. Parang may sariling pulso. Nang una niya itong hawakan, nakaramdam siya ng init. Hindi nakapapaso, ngunit sapat upang maramdaman niyang may buhay ang bagay na iyon. Akala niya'y guni-guni lamang. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong bumago. Kinabukasan, napansin niyang mas mabilis tumubo ang mga itinanim niya. Mas luntian ang mga dahon. Mas matataba ang palay. Ang lupang dati hirap magbigay ng ani ay biglang naging masagana. Hindi niya maipaliwanag. Hindi siya nagtanong. Hindi siya naghanap ng paliwanag. Tinanggap niya iyon na parang biyaya. Simula noon, inilibing niyang muli ang gintong bulo sa likod ng kubo. Tuwing gabi, bago matulog, hinuhukay niya ito sandali.
pinupunasan, tinititigan, at ibinabaon muli. Para bang iyon ang lihim na puso ng kaniyang bukirin. Hindi niya ito ipinagmalaki. Hindi niya ito ibinenta. Hindi niya ito dinala sa simbahan o ipinakita sa kapitan. Dahil sa kaniyang pakiramdam, ang bagay na iyon ay hindi para sa iba. Ito ay ipinagkatiwala lamang sa kanya. At kapag may biyayang dumarating, hindi dapat ito ipagsigawan. Dapat lamang itong alagaan. Ngunit hindi may kakaila na may mga matang nakamasid. Sa baryo, walang lihim na hindi napapansin. Napansin ng mga kapitbahay na kahit tagtuyot, may ani si Aling Biday. Kahit sinalanta ng bagyo ang ibang taniman, ang sa kanya'y nakaliligtas. May ilan na humahanga, may ilan na nainggit, at may ilan na naghihinala. May bulong-bulungan tuwing hapon sa tindahan. May mga matang sumusunod sa kanya habang naglalakad. May mga tanong na hindi diretsong itinatanong, ngunit wala siyang pinapansin. Patuloy lang siya sa kaniyang gawain. Hanggang isang umaga, habang papalabas siya ng kubo dala ang asarol, may napansin siya. May bakas ng paa sa likod ng bahay. Hindi iyon sa kanya. Hindi iyon sa kapitbahay. Malalaki. Malalim ang pagkakabaon sa lupa. Parang may naglibot sa gabi. Napahinto siya. Tahimik niyang pinagmasdan ang lupa. Tinunton niya ang bakas. Papunta iyon sa lugar kung saan nakabaon ang gintong bulo. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinukay ang lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang marating niya ang pinakailalim, wala na ang gintong bulo. Naiwan lamang ang isang buutas at ang malamig na lupa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Aling Biday ang takot. Hindi takot sa gutom, hindi takot sa hirap, kundi takot na may nawalang hindi niya kayang palitan. Tumayo siya at tumingin sa malawak na bukirin. Tahimik pa rin ang hangin. Umaawit pa rin ang mga ibon. Sumisikat pa rin ang araw. Ngunit para sa kanya, tila may nabasag na bahagi ng mundo. At sa ilalim ng liwanag ng umaga, alam niyang nagsimula na ang isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Isang lihim ang nabunyag. Isang biyaya ang nawala. At isang kapalaran ang papalapit. Madaling araw pa lamang, ngunit gising na ang buong paligid. Ang hamog ay mababa at kumakapit sa dulo ng mga dahon ng palay. Ang lupa ay malamig sa talampakan, at ang hangin ay may dalang amoy ng basang damo at usok mula sa mga unang nagsisiga sa baryo. Nakatayo si Aling Biday sa likod ng kanyang kubo. Hindi siya gumagalaw. Sa kanyang harapan ay ang hukay na kagagawa lamang ng kaniyang mga kamay. Ang lupa roon ay sariwa pa, maitim, at tila hindi pa nakapagpahinga mula sa pagkakalantad. Wala na ang gintong bulo. Ilang ulit niyang hinukay ang paligid, palawak ng palawak, na para bang may posibilidad na mali lamang ang kaniyang natumbok na lugar. Ngunit bawat dakok ng lupa ay pareho lamang. Walang kislap, walang bigat, walang init. Wala. Unti-unting sumikip ang kaniyang dibdib. Hindi siya sanay mawalan. Sanay siyang may masira, may mamatay na pananim, may aning kulang. Ngunit ang mga iyon ay bahagi ng siklo ng lupa. Ito ay iba. Ito ay tila pagkitil. Parang may kumuha ng puso ng kaniyang bukirin. Dahan-dahan siyang tumayo at pinunasan ng putik sa palad gamit ang laylayan ng saya. Pinilit niyang pakalmahin ang paghinga. Hindi siya dapat mataranta. Hindi siya dapat magpadalos-dalos. Ang lupa, kapag minadali, lalong tumitigas. Ganoon din ang isip. Tinunton niya ang mga bakas ng paa. Malalaki nga. Mas malaki kaysa paa ng karaniwang magsasaka. Malalim ang pagkakabaon.
na tila mabigat ang katawan ng naglakad. Ang pagitan ng bawat hakbang ay mahahaba, parang sanay sa mabilis na galaw. Hindi iyon bakas ng bata. Hindi rin bakas ng babae. Hindi niya matiyak kung sino. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga yapak papalayo sa likod ng kubo. Tumawid iyon sa damuhan, umikot sa gilid ng niyugan at tumama sa pilapil na papunta sa palayan. Habang naglalakad siya, napansin niyang may mga tangkay ng palay na nayupi, parang may dumaan sa gabi. Hindi hayop, hindi kalabaw, hindi rin aso, mas mabigat. Huminto siya sa gitna ng bukid. Mula roon tanaw ang buong baryo, ang mga bahay na pawid, ang maliit na kapilya, at ang kalsadang lupa kung saan dumarating ang kariton tuwing pamilihan. Karaniwan, sa ganitong oras, may maririnig na siyang tawanan ng mga kapitbahay. Ngunit ngayon, tila masyadong tahimik. Parang may nag-aabang. Ilang saglit siyang nakatayo roon, saka siya nagpasya. Hindi siya magtatanong. Hindi pa. Kung may kumuha ng bulo, hindi ito aamin agad. At kung lihim ang dahilan, mas lalong magtatago. Mas mabuti munang magmasid. Bumalik siya sa kubo at inihanda ang mga gamit sa bukid. Pinilit niyang sundin ang nakagawian. Nagsaing siya. Nagpakulo ng tubig. Naglinis ng bakuran. Ang bawat kilos ay mabagal ngunit maingat, na para bang kapag bumilis siya ay may masisirang bagay sa hangin. Habang nagsasaing, napansin niyang may kakaiba. Ang mga manok niya ay hindi lumalapit sa likod ng bahay. Karaniwan, naghahalongkat ang mga ito roon. Ngayon ay tila umiiwas. Parang may amoy na hindi nila gusto. Parang may presensyang naiwan. Napalingon siya sa hukay. Mula sa kinatatayuan niya, tila mas maitim ang lupa roon kaysa sa ibang bahagi ng bakuran. Parang sugat. Matapos ang mga gawain, dinala niya ang asarol at nagtungo sa palayan. Kahit anong mangyari, kailangan pa rin magtrabaho. Hindi humihinto ang gutom dahil lamang sa takot. Ngunit sa bawat hakbang niya sa pilapil, ramdam niya ang kakaibang lamig. Ang mga palay na dati masigla ay tila nakayuko. May ilan na naninilaw. May ilan na parang nanlalambot. Napahinto siya. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Tuyo. Mas tuyo kaysa dapat. Parang nawala ang dating lambot nito. Parang may nawalang sustansya. Doon niya naramdaman ang kirot. Hindi lamang pala ang bagay na nawala. Kasama nito ang biyayang matagal nang sumasama sa kaniyang taniman. Unti-unting bumabalik ang dating hirap. Unti-unting kumakapit ang dating kapalaran. Napaupo siya sa pilapil. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tumingala siya sa langit na walang hinihiling. Hindi siya galit. Hindi siya umiiyak. Ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Parang may kumuha ng bahagi ng kaniyang pagkatao. Naalala niya ang unang araw na nakita niya ang gintong bulo. Ang init. Ang kislap. Ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa mundo. Ngayon tila bumalik siya sa panahong bago yon. Isang babaeng mag-isa sa gitna ng lupa. Isang magsasakang walang sandigan kundi sariling lakas. Ngunit habang nakaupo siya roon, may pumasok sa isip niya. Kung may kumuha ng bulo, may nakakaalam. At kung may nakakaalam, maaaring hindi ito basta tao lamang. Dahil ilang beses na niyang sinubukang hukayin ang lupa noon nang hindi eksakto ang marka. At hindi niya basta-basta natatagpuan agad ang bulo. Parang ang bagay na yon ay may sariling paraan ng pagtatago. Kung gayon, paano ito nahanap ng iba? Sino ang may kakayahang makaramdam ng presensya nito? Napatingin siya sa gubat sa dulo ng palayan. Isang makapal na bahagi ng kakahuyan na bihirang puntahan ng tao. Doon daw naninirahan ang matatandang kwento. Doon daw nawawala ang mga kalabaw. Doon daw may ilaw tuwing gabi.
Matagal na niyang hindi pinapansin ang mga sabi-sabi. Ngunit ngayon, parang may humihila sa kaniyang tingin. Tahimik, madilim, at tila may nagmamasid. Tumayo siya. Pinagpag ang putik sa saya. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng asarol. Hindi siya sanay matakot. At kung may kumuha ng sa kanya, hindi siya uupo lamang at maghihintay. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang matagpuan niya ang gintong bulo, naisip niyang iwan ang bukirin sandali at sundan ang bakas. Hindi para maghiganti, kundi para mabawi ang kung ano ang ipinagkatiwala sa kanya. Dahil alam niyang may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat mapunta sa maling kamay. At kung ang gintong bulo ay tunay na biyaya ng lupa, siya ang may tungkuling ibalik ito. Sa ilalim ng papataas na araw, nagsimula siyang maglakad patungo sa dulo ng palayan, kung saan nagsisimula ang lilim ng gubat. Ang hangin ay biglang naging mas malamig. At bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa dati. Parang ang lupa mismo ay nagbababala. Ngunit hindi siya tumigil. Dahil sa puso ni Aleng Biday, may isang bagay na mas malakas kaysa takot. Panata. At kapag may panata ang isang magsasaka, kahit anong dilim ng daan ay lalakaran niya. Habang papalayo si Aleng Biday sa kaniyang palayan, unti-unting nagbago ang anyo ng paligid. Ang malawak na liwanag ng umaga ay napalitan ng malalabong anino. Ang dating amoy ng sariwang palay ay nahaluan ng amoy ng lumang dahon, basang kahoy, at lupang matagal nang hindi naarawan. Sa hangganan ng bukid at gubat, huminto siya sandali. Hindi siya madalas tumawid doon. Sa baryo, ang bahaging iyon ay hindi pinupuntahan kung walang mahalagang dahilan. Ang mga bata'y pinagsasabihang huwag maglaro roon. Ang mga matatanda na may nagsasabi na may mga lugar na mas mabuting iwan sa katahimikan. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang landas. Pinagmasdan niya ang mga bakas sa lupa. Naroon pa rin. Mas malinaw pa nga sa maputik na bahagi ng gilid ng gubat. Malalim ang pagkakatapak, tila ba mas bumigat ang katawan ng naglakad nang makarating dito. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito basta takot. Parang pakiramdam ng isang magsasaka kapag may paparating na bagyo. Hindi mo pa nakikita, ngunit ramdam na ng balat mo. Mahigpit niyang hinawakan ang asarol at pumasok sa kakahuyan. Sa loob, mas malamig ang hangin. Ang mga puno ay matatangkad at makakapal ang mga sanga. Halos hindi makalusot ang sikat ng araw. Ang liwanag ay pira-pirasong bumabagsak sa lupa na parang mga lamat ng salamin. Bawat hakbang niya ay may tunog ng tuyong dahon. Maingat siyang lumakad. Sanay siya sa bukirin, ngunit hindi sa gubat. Sa bukid, bukas ang tanaw. Dito, bawat sulok ay may maaaring nagkukubli. Paminsan-minsan, may ibong biglang lilipad mula sa sanga at magpapaigik ng kanyang puso. May mga butiking gumagapang sa punong kahoy. May mga ugat na nakalitaw na muntik niyang ikatisod. Ngunit hindi siya umatras. Sinusundan niya ang mga bakas. Hanggang sa napansin niya na may iba pang tanda. May mga naputol na sanga. May damong nayupi. At may mga bahagi ng lupa na tila hinukay. Parang may hinahanap. Parang may nagmamadali. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi lamang pala basta kumuha ang sinuman ng gintong bulo. Parang may alam ito. Parang alam nito kung ano ang halaga ng bagay na iyon. Habang lumalalim siya sa gubat, napansin niyang tila nag-iiba ang tunog ng paligid. Sa bukid, malinaw ang huni ng ibon at huni ng hangin. Dito, tila mas mababa ang lahat. Mas mabigat. Mas tahimik. Parang may nakikinig. Maya-maya, nakarating siya sa isang maliit na bahagi na tila pinatag ng kalikasan. Isang bilog na espasyo sa gitna ng mga puno kung saan mas maliwanag ang sikat ng araw.
Napahinto siya. Sa gitna ng espasyong iyon, may bakas ng apoy, mga uling, mga abo, at ilang pirasong kahoy na bahagyang nasunog. Hindi iyon luma. Mukhang kagabi lamang. May tao rito. Lumuhod siya at hinipo ang abo. May init pa. Biglang sumikip ang kanyang lalamunan. Hindi na ito hinala lamang. May totoong pumasok sa kanyang bakuran. May totoong kumuha ng gintong bulo. At malamang narito pa sa gubat. Pinagmasdan niya ang paligid. May ilang bakas ng paa sa lupa. Ngunit ngayon, halo-halo na. Parang paikot-ikot ang lakad. Parang may ginawa rito. Sa gilid ng abo, may nakita siyang kakaiba. Isang piraso ng tela. Kupas. Marumi. Ngunit hindi pangkaraniwang tela ng magsasaka. Mas makapal. Mas magaspang. Parang galing sa sako o lumang balabal. Pinulot niya iyon at pinagmasdan. Hindi niya iyon kilala. Hindi iyon sa kahit sinong kapitbahay niya. Biglang may sumagi sa isip niya. Ilang linggo na ang nakaraan, may mga estrangherong dumaan sa baryo. Mga lalaking hindi niya kilala. Nagpakilala silang naghahanap daw ng lupaing mabibili. Nagtatanong-tanong kung saan may matabang bukid. Masyado silang mausisa. Hindi niya sila pinansin noon. Ngunit ngayon, parang bumabalik ang kanilang mga mukha sa isip niya. Mga matang hindi mapirme. Mga ngiting pilit. Parang may tinatago. Mariin niyang hinawakan ang tela. Kung sila iyon, bakit ang gintong bulo? Paano nila nalaman? Habang iniisip niya iyon, may narinig siyang kaluskos sa likuran. Napalingon siya agad. Walang tao. Mga dahon lamang na gumalaw. Ngunit ang hangin ay biglang naging malamig. May kakaibang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Hindi mula sa malayo, kundi malapit. Napalingon siya sa mga puno, sa mga anino, sa pagitan ng mga ugat. Wala siyang makita, ngunit hindi mawala ang pakiramdam. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa unang pagkakataon, kinabahan siya ng totoo. Hindi ito gaya ng pagharap sa bagyo o tagtuyot. Ang mga iyon ay likas na kalaban. Ito ay iba. Ito mo may isip. At maaring may masamang balak. Ngunit imbes na umatras, mas tumibay ang kanyang loob. Kung may nagtatago, mas lalo siyang lalapit. Kung may umaaligid, mas lalo siyang magmamasid. Dahil ang takot, kapag tinakasan, lalo kang hahabulin. Sinundan niya ang panibagong bakas ng paa na palabas ng bilog na espasyo. Mas sariwa, mas malinaw, at papalalim pa sa gubat. Habang naglalakad siya, napansin niyang mas kumakapal ang mga puno. Mas madilim, mas tahimik. Parang papunta siya sa isang lugar na matagal nang hindi naaapakan ng araw. Ngunit sa kabila ng dilim, may isang bagay na napansin niya. Sa pagitan ng mga puno, sa malayong bahagi ng kakahuyan, may sandaling kumislap. Isang pamilyar na kislap. Paliit, ngunit hindi maikakaila. Parang liwanag ng ginto na tinamaan ng araw. Biglang tumigil ang kanyang paghinga. Hindi siya maaaring magkamali. Ilang taon niyang tinitigan ang kislap na yon gabi-gabi. Kabisado ng kanyang mata ang anyo nito. Ang gintong bulo. Naroon. Sa kung saan. At hindi na siya nag-atubili. Mas mabilis ang kanyang hakbang, ngunit mas maingat. Dahil alam niyang kung sino man ang kumuha nito. Malamang ay malapit na rin. At sa ilalim ng madilim na anino ng gubat, papalapit si Aling Biday hindi lamang sa nawawala niyang biyaya, kundi sa katotohanang maaring magpabago sa kaniyang buong buhay. Hindi kumukurap si Aling Biday habang nakatitig sa bahagyang liwanag sa pagitan ng mga punong kahoy. Isang saglit lamang iyon.
Isang kisap na madaling ipagkamali sa patak ng araw o basang dahon. Ngunit kilala niya ang kislap na yon. Maraming gabi na niyang pinagmamasdan ang gintong bulo sa lamparan ng kanyang kubo. Maraming beses na niyang pinadaan ang daliri sa makinis nitong balat. Ang liwanag nito ay hindi tulad ng karaniwang ginto. May lalim, may init, parang humihinga. At ang liwanag na yon, kahit sandali lamang, ay ganun din. Hindi siya nagmadali. Mas naging marahan ang kaniyang mga hakbang. Kung may tao roon, hindi siya dapat marinig. Kung may nagbabantay, hindi siya dapat mapansin. Pinili niyang umikot sa mas makapal na bahagi ng gubat, sumasabay sa lilim ng mga puno. Sanay siyang gumalaw ng tahimik. Sa bukid, natuto siyang huwag istorbohin ang lupa. Ngayon, ginamit niya ang parehong pag-iingat. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang bawat hinga ay pigil. Habang papalapit siya, mas nagiging malinaw ang anyo ng lugar. May isang bahagi ng kakahuyan na tila nalinis. May mga damong tinabas at may mga sanga na inalis. Hindi natural ang pagkakaayos. May kamay na gumawa nito. May taong nanirahan dito kahit sandali. Sa gilid ng isang malaking punong balete, nakita niya ang isang maliit silong na yari sa pinagtagping kahoy at sako. Hindi maayos ang pagkakagawa, ngunit sapat upang masilungan ang ulan. Isang pansamantalang kubol. Huminto siya sa likod na makapal na ugat ng puno at nagmasid. Tahimik. Walang usok. Walang tunog ng tao. Ngunit naroon ang bakas ng presensya. May latang walang laman. May basag na banga. May mga yapak sa putik. At sa ibabaw ng isang patag na bato sa gitna ng kubol, naroon ang isang bagay na kumikislap. Tumama ang manipis na sinag ng araw sa ibabaw nito. At agad niyang nakilala. Ang gintong bulo. Parang may pumitik sa kanyang dibdib. Hindi siya nagkamali. Naroon nga. Hindi nakabaon. Hindi nakatago. Basta lamang nakapatong sa bato na parang isang karaniwang bato lamang. Ngunit mula sa kinatatayuan niya, ramdam niya ang init nito. Parang tinatawag siya. Parang kinikilala ang kaniyang presensya. Ngunit may kakaiba. Hindi tulad ng dati. Ang liwanag nito ay hindi pantay. May bahagyang pangingitim sa gilid. Parang nadumihan. Parang may puwersang sumubok baguhin ito. Unti-unting sumikip ang kaniyang panga. May humawak. May gumamit. Hindi niya alam kung paano, ngunit pakiramdam niya ay nasaktan ang bagay na iyon. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa pagkakatago. Maingat. Handang umatras anumang oras. Lumapit siya sa kubol. Mas malinaw na ngayon ang amoy ng paligid. Halo ng pawis, lumang usok at lupa. Amoy ng taong matagal hindi naliligo. Amoy ng pamamalagi. Hindi ito gawa ng isang dumaan lamang. May tumira rito. Ilang araw. O marahil mas matagal. Huminto siya sa tapat ng bato. Ang gintong bulo ay ilang dangkal na lamang ang layo. Hindi niya agad hinawakan. Tinitigan muna niya. Sa liwanag, napansin niyang may mga manipis na guhit sa ibabaw nito na parang gasgas. Parang sinubukang hiwain. Parang sinubukang basagin. May kurot na galit na sumagi sa kaniyang dibdib. Hindi siya madaling magalit. Ngunit ang makita ang bagay na iyon na tila pinahirapan ay parang makita ang sariling anak na sinaktan. Iniabot niya ang kamay. Nang mahawakan niya ito, agad niyang naramdaman ang init. Mas mainit kaysa dati. Parang may nilalagnat. Ngunit nang mahawakan siya nito, tila may kung anong dumaloy mula rito papunta sa kaniyang palad. Isang pamilyar na pakiramdam. Parang pagkilala. Parang pagbabalik.
Unti-unting kumalma ang kaniyang dibdib. Parang may naibalik na bahagi ng kaniyang sarili. Mahigpit niya itong hinawakan at inilapit sa dibdib. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang gubat. Nakalimutan niya ang takot. Nakalimutan niya ang lahat. Ngunit biglang, may tumunog na sanga sa likuran. Isang malinaw na yabag. Hindi hayop. Hindi hangin. Tao. Nanigas siya. Hindi siya agad lumingon. Pinakinggan muna niya ang paligid. May isa pang hakbang. Mabigat. Mabagal. Parang sinasadyang marinig. Unti-unti siyang lumingon. Sa pagitan ng mga puno, may aninong gumalaw. Matangkad. Mas malaki kaysa karaniwang magsasaka. At kahit natatakpan ng dilim ang muka, ramdam niya ang titig. Diretso sa kanya. Diretso sa gintong bulo sa kaniyang kamay. Hindi siya nagsalita. Hindi rin gumalaw ang anino. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa katahimikan ng gubat, parang lumalim ang hangin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Biday na ang pagkuha sa gintong bulo ay hindi simpleng pagnanakaw. Parang may mas malalim na dahilan. Parang may taong hindi lamang sakim, kundi naghahanap din. At maaaring handang manakit para makuha ito. Mahigpit niyang hinawakan ang asarol sa kabilang kamay. Tahimik. Matatag. Handa. Dahil alam niyang ang susunod na sandali ay magpapasya kung makakauwi pa siya sa kaniyang kubo o kung dito na magtatapos ang lahat. Nanatiling nakahawak si Aling Biday sa gintong bulo. Sa isang kamay, ang mainit na bilog na tila may sariling tibok. Sa kabila, ang asarol na matagal nang naging sandigan ng kaniyang mga braso. Sa pagitan ng dalawang yon, nakatayo siya. Isang payak na magsasaka sa harap ng hindi kilalang panganib. Hindi gumalaw ang anino sa pagitan ng mga puno. Ngunit hindi rin ito umaalis. Parang naghihintay. Parang sinusukat ang kaniyang lakas. Marahang huminga si Aling Biday. Hindi siya sanay sa pakikipagharap sa tao ng may galit. Ang buong buhay niya ay ginugol sa pakikipagkasundo sa lupa, sa ulan, sa hangin. Ang mga iyon, kahit mabagsik, ay walang masamang loob. Ang tao lamang ang marunong manakit ng kusa. Muli, may yabag. Lumabas ang lalaki mula sa likod ng punong kahoy. Matangkad. Payat ngunit litaw ang mga buto sa balikat at panga. Mahaba ang buhok, magulo at tila matagal nang hindi nasusuklay. Maitim ang balat sa bilad ng araw, ngunit namumutla ang mga mata. May balabal siyang yari sa lumang sako at ang laylayan nito ay puno ng putik. Sa tagiliran niya ay may nakasukbit na itak. Hindi bago, ngunit matalas. Hindi niya kilala ang mukha. Hindi ito taga-baryo. Sigurado siya. Ang mga taga roon, kahit bihira niyang makausap, kabisado niya ang tindig at lakad. Ito ay iba. Parang taong sanay sa paglalakad sa dilim. Parang matagal nang walang uuwian. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang imik. Ngunit may bigat ang katahimikan. Unti-unting bumaba ang tingin ng lalaki sa gintong bulo sa kamay niya. May kung anong kumislap sa mga mata nito. Hindi tuwa. Hindi rin takot. Kundi pananabik. Isang pananabik na tila gutom. Doon siya nakaramdam ng panganib. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa kapangyarihan. Humakbang ito palapit. Isa. Dalawa. Tumigil si Aling Biday at mas hinigpitan ng hawak sa asarol. Hindi siya umatras. Hindi siya sanay umatras. Sa akin ito, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Hindi pakiusap. Hindi galit. Katotohanan lamang. Napahinto ang lalaki. Bahagyang ngumiti.
Ngunit hindi umabot sa mata ang ngiti. Matagal ko yang hinanap. Sagot nito, paos ang tinig, parang matagal na hindi nagsasalita. Sa lupa ko yan nakuha, sabi ni Aleng Biday. At sa lupa ko yan babalik. Tumawa ng mahina ang lalaki. Isang tuyong tawa. Hindi mo alam kung ano yan. Hindi siya sumagot. Dahil totoo. Hindi niya alam. Ngunit hindi kailangan ng paliwanag para malaman kung alin ang dapat ingatan. Muling humakbang ang lalaki. Bato lang yan, sabi inito. Pero hindi pang magsasaka. Tahimik siya. Hindi siya sanay makipagtalo. Ngunit sa dibdib niya may matigas na paninindigan. Hindi man niya alam kung ano ang bulo. Alam niyang hindi ito para sa taong may matang ganito. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Isang iglap, bumunot ng itak ang lalaki. Kumikislap ang talim sa manipis na liwanag. Hindi na siya nag-isip. Ilang dekada ng pag-aararo at pagbububungkal ang gumalaw sa kaniyang katawan. Iniangat niya ang asarol. Sumalubong ang bakal sa bakal. Umalingaw ang tunog sa katahimikan ng gubat. Nanginginig ang mga braso niya sa bigat ng puwersa. Mas malakas ang lalaki. Mas bata. Ngunit mas sanay siya sa pagtitiis. Muling umatake ang lalaki. Umiwas siya. Dumaan ang talim sa laylayan ng kanyang saya at napunit ito. Hindi siya tumingin. Hindi siya nagpanik. Sa bukid, kapag natapilok ka, babangon ka agad. Kapag nadapa ka, hindi ka iiyak. Kikilos ka. Iyon ang natutunan niya sa lupa. Habang muling aatake ang lalaki, mabilis niyang itinulak ang hawakan ng asarol sa dibdib nito. Napaurong ito. Sandaling nawalan ng balanse. Sapat na iyon. Dali-dali niyang isinilid ang gintong bulo sa bulsa ng kanyang saya at tumakbo palayo sa kubol. Hindi para umatras, kundi para mailayo ang bagay na iyon. Narinig niya ang yabag sa likuran. Humahabol. Mas mahaba ang hakbang ng lalaki. Mas mabilis. Ngunit kabisado niya ang galaw ng lupa. Alam niya kung saan may ugat. Kung saan madulas. Kung saan matigas ang tapak. Lumiko siya sa makipot na daan sa pagitan ng mga puno. Dumaan sa mababang sanga. Sumingit sa makapal na damo. Hanggang sa maramdaman niyang humihina ang yabag sa likuran. Hanggang sa tuluyan itong nawala. Huminto siya sa isang bahagi ng gubat kung saan may manipis na liwanag. Hinihingal. Pawis na pawis. Nanginginig ang tuhod. Ngunit mahigpit pa rin ang hawak niya sa bulsa. Dahan-dahan niyang inilabas ang gintong bulo. Naroon pa rin. Mainit. Mas mainit kaysa kanina. Parang may sariling takot. Parang nakaramdam din ng panganib. Hinaplos niya ito. Tahimik. Hindi kita ibibigay. Bulong niya. Hindi niya alam kung kanino niya sinasabi iyon. Sa lalaki. Sa mundo. O sa bagay mismo. Ngunit sigurado siya. Hanggat kaya niya, hindi ito mawawala sa kanya muli. Dahil ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi lamang ito simpleng biyaya ng lupa. May mga taong handang pumatay para rito. At kung ganoon, mas lalo niya itong dapat bantayan. Ngunit habang nagpapahinga siya roon, may isang katotohanang unti-unting sumisiksik sa isip niya. Kung isa lamang ang lalaking iyon, bakit may kubol? Bakit may mga bakas na parang matagal nang may naninirahan? At bakit tila alam nito agad kung nasaan ang bulo? Marahil, hindi lamang isa ang naghahanap. At marahil, hindi pa ito ang huling haharang sa kanya. Sa ilalim ng madilim na mga dahon, nagsimulang maramdaman ni Aleng Biday na ang paglalakbay niya ay hindi na lamang tungkol sa pagbawi ng nawala. Ito ay simula ng mas malaking lihim.
Isang lihim na matagal nang nakabaon sa lupa, mas malalim pa kaysa sa kaniyang bukirin. Matagal bago kumalma ang paghinga ni Aling Biday. Nakaupo siya sa isang nakausling ugat ng puno. Hawak ang gintong bulo na tila mas mainit kaysa sa kaniyang balat. Ang init nito ay hindi na lamang basta init ng metal. Parang may pulso, parang may sariling kaba. Ilang sandali pa, isinilid niya itong muli sa bulsa ng saya at tumayo. Hindi siya maaaring manatili roon. Kung nakita siya ng lalaki, maaaring alam din nito ang ibang daan palabas ng gubat. At kung babalik siya sa kubo ng walang pag-iingat, baka sundan siya. Pinili niyang umikot sa mas malayong bahagi ng kakahuyan. Mas mahaba ang lakad, ngunit mas ligtas. Habang naglalakad, mas napansin niya ang itsura ng gubat. Hindi pala ito basta gubat lamang. May mga bahagi na tila matagal nang ginagalaw ng tao. May mga pinutol na kawayan. May nakatagong bakas ng hukay na tinabunan ulit. May ilang lugar na parang may itinanim at muling inalis. Parang may matagal nang naghahanap ng kung ano. Parang may hinahalukay ang lupa katulad ng ginagawa niya sa bukid. Ngunit hindi para magtanim, kundi para maghukay. Kumirot ang kaniyang dibdib. Ilang taon na kaya silang nag-iikot dito? Ilang gabi na kaya may nagmamasid sa kubo niya nang hindi niya alam? Bigla niyang naalala ang mga panahong tila may naririnig siyang yabag sa labas tuwing gabi. Ang akala niya noon ay aso o pusa lamang. May mga gabing tila may aninong dumaan sa bintana. Pinaliwala niya. Sanay siya sa mga ligaw na hayop. Ngayon, parang lahat ng alaala ay may bagong kahulugan. Hindi pala siya nag-iisa. Matagal na siyang minamasdan. Napahigpit ang hawak niya sa asarol. Hindi siya galit. Ngunit may tumitigas sa loob niya. Ang lupa na ilang taon niyang inalagaan ay tila ginawang laruan ng iba. Ang biyayang hindi niya ipinagmalaki ay gustong agawin. At hindi niya iyon matatanggap. Pagkaraan ng mahabang lakad, nakarating siya sa bahagi ng gubat na mas mataas ang lupa. Mula roon, tanaw na ang malalayong palayan at ang kaniyang baryo. Maliit lamang ang mga bahay mula sa taas. Parang mga laruan. Tahimik. Payapa. Parang walang alam sa nangyayari sa ilalim ng mga puno. Napahinto siya. Bigla niyang naisip, kung hindi siya nakasunod ngayon, kung hindi niya nabawi ang bulo, maaaring bumalik ang lalaking iyon sa baryo. Maaaring magtanong, maaaring maghanap, maaaring manakit. Hindi lamang siya ang nasa panganib, kasama ang buong baryo. Isang mabigat na pananagutan ang dahan-dahang bumagsak sa kaniyang balikat. Dati, para lamang sa ani ang kaniyang pagod. Ngayon, parang may mas malalim na dahilan. Kailangan niyang protektahan ang bagay na ito, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kapahamakan na maaaring idulot nito sa maling kamay. Habang naglalakad siya pababa ng burol, napansin niya ang isang lumang bahagi ng lupa na tila hindi pa naaapakan ng matagal. May malalaking bato na nakaayos paikot. Hindi natural ang ayos. Parang may dating ginawang tanda. Napahinto siya at lumapit. May lumot na tumubo sa mga bato. May mga ugat na bumalot na rito. Ngunit sa gitna ng bilog, tila mas malambot ang lupa. Parang may matagal nang iningatan doon. Hindi niya alam kung bakit, pero may pamilyar na pakiramdam. Katulad ng unang araw na nahukay niya ang gintong bulo. Parang may tinatawag siya ng lupa. Dahan-dahan siyang lumuhod. Hinipo ang lupa. Mas malamig. Mas mabigat. At sa sandaling iyon, biglang uminit ang bulsa niya. Ang gintong bulo. Parang tumutugon. Parang may hinahanap. Napakunot ang noo niya. Maingat niyang inilabas ang bulo. Sa kamay niya, mas malinaw ang tibok.
At nang ilapit niya ito sa gitna ng bilog na bato, biglang mas lumiwanag ang ibabaw nito. Hindi tulad ng kislap ng araw, kundi liwanag na tila nanggagaling mismo sa loob. Napatigil siya. Hindi ito normal. Hindi ito basta ginto. May kung anong koneksyon sa lupa, sa lugar, sa kung anumang matagal nang nakabaon dito. Unti-unti, may mga alaala ng kwento ng matatanda ang bumalik sa isip niya. Mga kwentong hindi niya pinapansin noon, na may mga bagay daw sa lupa na hindi dapat hinuhukay, na may mga buto ng araw na iniiwan ng mga ninuno, na ang sino mang makahanap ay bibigyan ng ani, ngunit susubukin din. Napasinghap siya. Hindi niya alam kung paniniwala lamang iyon, ngunit hawak niya ngayon ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At may mga taong handang pumatay para rito. Dahan-dahan niyang ibinalik ang bulo sa bulsa. Tumayo siya. Mas malinaw na ngayon ang isip niya. Hindi sapat na itago lamang ito ulit sa likod ng kubo. Alam na ng iba. Mahahanap at mahahanap ito. Kailangan niyang alamin kung ano talaga ito. Kung saan ito nanggaling, at kung bakit siya ang nakatagpo. Dahil kung may lihim ang lupa, siya bilang magsasaka ang dapat unang makaalam. Sa ilalim ng papahapong araw, nagsimula siyang maglakad pa uwi. Mas mabigat ang hakbang, mas seryoso ang dibdib. Hindi na ito simpleng paghahanap sa ninakaw. Ito ay paglalakbay papasok sa isang lumang kwento na matagal nang nakabaon sa lupa. At pakiramdam niya, simula pa lamang iyon. Paglabas ni Aling Biday mula sa gubat, sinalubong siya ng hapon na tila pagod na rin. Ang araw ay nakahilig na sa kanluran, kulay kahel ang langit, at ang mga palay ay marahang sumasayaw sa hangin. Sa malayo, may usok na umaakyat mula sa mga kalan ng baryo, senyales ng paghahapunan. Karaniwang oras iyon ng pahinga. Ngunit sa dibdib niya, walang pahinga. Tahimik siyang naglakad sa pilapil. Bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng iniisip. Ilang taon niyang inakalang payak ang mundo niya. Bukid, bahay, araw, ulan. Ngayon, parang may nakatagong bahagi ng lupa na biglang bumukas sa kanya. May mga taong naghahanap. May mga bakas sa gubat. At ang gintong bulo na dati simpleng biyaya lamang ay tila may mas malalim na pinagmulan. Hindi siya sanay magtanong. Ngunit ngayon, kailangan niya. Pagdating niya sa bakuran, agad niyang sinilip ang paligid. Tahimik. Walang bakas ng ibang paa. Ang mga manok ay bumalik na sa paghahalongkat sa lupa. Parang walang nangyari. Ngunit hindi siya nagpakampante. Pumasok siya sa kubo at isinara ang pinto. Mula sa lumang baul, kinuha niya ang isang maliit na telang kupas at doon binalot ang gintong bulo. Hindi niya muna ito ibinaon. Isinuksok niya ito sa ilalim ng kaniyang higaan, malapit sa kaniyang ulo. Kung may susubok kumuha, maririnig niya. Naupo siya sa gilid ng banig. Tahimik. Matagal. May isang pangalan ang dahan-dahang umangat sa isip niya. Si Mang Isko. Pinakamatanda sa baryo. Halos kasing edad ng kanyang yumaong ama. Maraming alam na kwento tungkol sa lupa, sa bundok, at sa mga panahong wala pa raw kalsada ang kanilang lugar. Noon, madalas niyang marinig ang matanda na nagkukwento sa tindahan. Tungkol sa mga anting-anting. Tungkol sa mga bagay na galing sa ilalim ng lupa. Hindi niya pinapansin noon. Ngayon, iyon lamang ang maaari niyang kapitan. Tumayo siya. Hindi na siya naghapunan. Tinakpan lang niya ang kalan at lumabas muli ng bahay. Papadilim na ang paligid, ngunit kilala niya ang daan kahit nakapikit. Sa dulo ng baryo, malapit sa matandang balete, naroon ang maliit na kubo ni Mang Isko. Mas luma pa kaysa sa bahay niya. Mas mababa, mas tahimik,
May ilaw ng gasera sa loob. Kumatok siya ng marahan. "Pasok!" Paos na boses ang sumagot. Pumasok siya. Amoy niya agad ang pinakulong dahon at lumang kahoy. Naupo ang matanda sa bangkito, baluktot ang likod, ngunit matalas pa rin ang mga mata. "Biday," sabi nito. "Bihira kang dumalaw." Tumango siya. Hindi siya marunong magpaligoy-ligoy. Diretso siya. "May itatanong ako." Pinagmasdan siya ng matanda. Parang may nabasa agad sa mukha niya. "May nakita ka sa lupa," sabi nito. Napahinto siya. Hindi niya alam kung paano nahulaan. Ngunit tumango siya. Mula sa tela sa kaniyang baywang, inilabas niya ang gintong bulo. Sa liwanag ng gasera, kumislap ito. Mas malinaw. Mas buhay. Biglang nanahimik ang matanda. Hindi kumurap. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit. Hindi hinawakan. Tinitigan lang. Matagal. Parang may matagal ng alaala na bumabalik. "Saan mo to nakuha?" Bulong nito. "Sa bukid." "Matagal na." "Ngayon lang may kumuha." Binawi ko. Napapikit ang matanda. Pagmulat, may bigat ang tingin. "Hindi yan basta ginto." Tahimik si Aling Biday. "Matagal na yang kwento," patuloy ng matanda. "Noong panahon pa ng mga ninuno natin, may mga bagay daw na ibinoon sa lupa. Hindi kayamanan, hindi palamuti, kundi bantay." "Bantay?" Mahina niyang tanong. "Binhi ng araw," sabi ng matanda. "Galing sa lupa at langit. Kapag nasa tamang kamay, pinayayabong ang taniman. Pinoprotektahan ang lugar. Pero kapag napunta sa sakim, hindi na nito tinapos. Hindi na kailangan." Naalala niya ang mga mata ng lalaking nasa gubat. Gutom. "Marami bang ganyan?" Tanong niya. Umiling ang matanda. "Bihira. At hindi basta nagpapakita. Pinipili kung kanino mapupunta." Napatingin siya sa bulo sa kaniyang palad. Pinili. Hindi niya alam kung bakit siya. Isa lamang siyang magsasaka. Ngunit kung totoo ang sabi ng matanda, hindi ito aksidente. "May naghahanap nito," sabi niya. "Alam ko," sagot ng matanda. Nanlamig siya. Ilang buwan na may mga estranghero sa bundok. May naguhukay. May nagtatanong tungkol sa matabang lupa. Akala ko ginto ang hanap, pero mukhang mas malalim pa. Tahimik silang dalawa. Sa labas, humuni ang kuliglig. "Biday," sabi ng matanda. "Kapag pinili ka ng lupa, hindi ka na basta tao lang. May pananagutan ka." Hindi siya nagsalita. Pero ramdam niya iyon. Matagal na. Hindi niya lang pinapangalanan. Kung itatago mo lang yan, hahabulin ka nila. Kung tatakasan mo, mas lalapit sila. "Ano ang dapat kong gawin?" Tanong niya. Matagal bago sumagot ang matanda. "Alamin mo kung saan talaga galing yan. Dahil kung may pinanggalingan yan, may dahilan kung bakit ikaw ang nakatagpo." Sa sandaling iyon, may kung anong tumibay sa loob niya. Hindi na lamang ito tungkol sa pagprotekta, kundi pag-unawa. Kung may lihim ang lupa, kailangan niya itong harapin. Dahil hindi na siya makakabalik sa dating tahimik na buhay na parang walang nangyari. Hinawakan niya muli ang gintong bulo. Mas mainit ito. Mas buhay. Parang sumasang-ayon. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Dahil kahit hindi niya alam ang buong kwento, handa siyang sundan ito hanggang dulo. Tahimik ang baryo ng gabing iyon. Walang buwan. Ang langit ay makapal sa ulap at ang mga bituin ay tila nagkubli. Ang mga bahay ay nagsara ng mas maaga kaysa karaniwan na para bang may di maipaliwanag na bigat sa hangin. Pagbalik ni Aling Biday mula sa kubo ni Mang Isko,
mas mabagal ang kaniyang lakad. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga salitang patuloy na umiikot sa kaniyang isip. Pinili, bantay, pananagutan, mga salitang hindi niya kailanman inisip na may uugnay sa kanya. Isa lamang siyang babae na buong buhay ay yumuko sa lupa. Ngunit ngayon, parang may mas malalim na dahilan kung bakit siya nanatili roon ng napakatagal. Pagdating sa bahay, sinigurado muna niyang walang bakas ng ibang tao sa paligid. Sinilip niya ang damuhan, ang likod ng kubo, ang pilapil. Wala. Ngunit hindi pa rin siya panatag. Pumasok siya at isinara ang pinto. Isinuksok ang kahoy na pangharang. Pinatay ang ilawan. Hindi siya nagsindi ng gasera. Hinayaan niyang lamunin ng dilim ang loob ng bahay. Mas sanay siya sa dilim kaysa liwanag. Sa dilim, mas naririnig niya ang paligid. Mas naaamoy niya ang hangin. Mas ramdam niya kung may kakaiba. Humiga siya sa banig, ngunit hindi pumikit. Nasa ilalim ng kaniyang unan ang gintong bulo. Paminsan-minsan, nararamdaman niya ang init nito na tila sumisingaw sa tela. Parang may sariling hininga. Parang gising din. Hindi siya sigurado kung anong oras na nang marinig niya ang unang tunog. Isang mahinang kaluskos sa labas. Hindi hangin. Hindi hayop. May ritmo. Yapak. Nanigas siya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Pinakinggan niya ang lupa. May isa pang yabag. Dahan-dahan. Sinusukat ang bawat hakbang. Parang may umiiwas gumawa ng ingay. Unti-unti siyang bumangon. Tahimik. Inabot ang asarol sa tabi ng pinto. Mula sa siwang ng dingding, sumilip siya. Madilim ang labas. Ngunit sanay ang mata niya. Sa pagitan ng mga puno ng saging, may aninong gumalaw. Isa. Tapos may isa pa. Hindi lamang isa. May dalawa. O tatlo. Hindi niya matiyak. Ngunit malinaw. May mga tao. At hindi sila taga-baryo. Ang mga taga rito, kapag may kailangan, tatawag agad. Hindi magtatago sa dilim. Unti-unting uminit ang bulsa ng kaniyang dibdib. Ang gintong bulo. Mas mainit kaysa dati. Parang tumutugon. Parang nagbababala. Mas lumakas ang kabog ng puso niya. Hindi na ito basta paghahanap. Hinahabol siya. Alam nila. Hindi niya alam kung paano. Ngunit alam nila na nasa kanya ang bagay na yon. May mahinang bulungan sa labas. Hindi niya marinig ang salita, ngunit naroon ang tunog ng usapan. May kumalansing na bakal. Itak. May kung anong kumamot sa dingding ng kubo. Sinusubukan. Tinitiyak kung may tao sa loob. Mahigpit niyang hinawakan ang asarol. Kung papasok sila, lalaban siya. Hindi siya papayag na kunin iyon muli. Ngunit alam niyang kapag marami sila, mahihirapan siya. Hindi sapat ang lakas. Kailangan niya ng talino. Unti-unti siyang umatras palayo sa pinto. Lumapit sa likod ng kubo. May maliit na siwang doon. Daan ng manok tuwing umaga. Kasya ang payat niyang katawan. Tahimik niyang inangat ang kahoy. Gumapang palabas. Dahan-dahan. Hindi siya sanay tumakas. Ngunit hindi ito pagtakas. Ito ay pag-iingat. Pagkalabas, gumapang siya sa damuhan at umikot sa likod ng mga puno. Mula roon, tanaw niya ang sariling kubo. May 3 anino. Malalaki. May dalang ilaw na natatakpan ng kamay. May isa na pumasok sa pinto. May isa na umikot sa likod. May isa na nagbantay. Nanikip ang lalamunan niya. Kung nanatili siya sa loob, baka nahuli na siya. Tahimik niyang hinawakan ang dibdib. Ramdam niya ang init ng bulo. Mas malakas,
Parang may galaw. Parang may gustong gawin. At sa sandaling iyon, may napansin siya. Ang mga palay sa paligid ng bahay, kahit gabi, ay tila marahang gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi parang sumusunod sa kung saan siya nakatayo. Parang nagkukubli, parang tumutulong, napatitig siya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit pakiramdam niya, hindi siya nag-iisa. Ang lupa mismo ang kumikilos. Dahan-dahan siyang umurong palayo sa bahay at tumungo sa pilapil. Hindi niya hahayaang makuha nila ang bulo. At kung kailangan niyang iwan ang kubo, handa siya. Dahil ang kubo ay kahoy lamang. Ngunit ang bagay na hawak niya ay tila mas matanda pa kaysa sa baryo. Mas matanda pa kaysa sa kanya. At kung totoo ang sabi ni Mang Isko, hindi ito basta pag-aari. Ito ay tungkulin. Sa ilalim ng gabing walang ilaw, nagsimulang maglakad si Aling Biday palayo sa baryo. Tahimik, matatag. Habang sa likuran niya, may mga taong naghahanap sa bahay na wala na siyang laman. At sa unang pagkakataon, hindi na siya simpleng magsasaka lamang na nagtatanggol ng ani. Isa na siyang bantay ng isang lihim na matagal nang gustong maagaw ng mundo. Hindi lumingon si Aling Biday. Kahit alam niyang ang kubo niya, ang bahay na ilang dekada niyang tinirhan, ay pinapasok na ng mga estranghero, hindi siya lumingon. May mga bagay na kapag binalikan mo pa, mas mahihirapan kang umalis. At alam niyang kapag nasilayan niya ang pinto, ang kalan, ang banig na tinulugan niya ng maraming taon, baka manghina ang loob niya. Kaya dumiretso siya sa pilapil. Tahimik. Mabilis ang hakbang, ngunit maingat. Ang gabi ay makapal, ngunit kabisado niya ang lupa kahit walang ilaw. Ilang ulit na niyang nilakad ang daang iyon tuwing madaling araw. Alam niya kung saan may hukay, kung saan madulas, kung saan matigas ang tapak. Sa malayo, naririnig pa rin niya ang mahinang kaluskos sa paligid ng bahay. May mga yabag, may mga kahoy na natatabig. Hinahalughog nila. Hinahanap siya. Hinahanap ang gintong bulo. Mahigpit niyang hinawakan ang dibdib. Sa ilalim ng tela, ramdam niya ang init nito. Mas mainit kaysa dati. Parang may sariling tibok na sumasabay sa tibok ng puso niya. Hindi na lamang ito tila bato. Parang may buhay. Habang lumalayo siya, napansin niyang mas tahimik ang palayan kaysa karaniwan. Walang kuliglig, walang palaka, walang ibon. Parang may nakikinig ang buong paligid. Parang hinihintay kung saan siya tutungo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi siya maaaring manatili sa baryo. Kung hindi siya nakita sa kubo, babalik sila. Magtatanong, maghahalughog, maaaring idamay pa ang mga kapitbahay. Ayaw niyang may madamay dahil sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Mang Isko. Alamin mo kung saan talaga galing. Kung may pinanggalingan ng bulo, baka may lugar na mas ligtas para rito. Baka may lugar kung saan ito tunay na nababagay. Unti-unting pumasok sa isip niya ang matandang bahagi ng bundok sa likod ng gubat. Isang lugar na bihirang puntahan ng tao. May mga lumang batong nakaayos. May mga bahagi ng lupa na parang mas matanda pa kaysa sa baryo. Kanina, doon uminit ang bulo. Parang may tumawag. Doon siya tutungo. Habang naglalakad siya sa pilapil, may napansin siya. Ang mga tangkay ng palay na nadaraanan niya ay tila marahang yumuyuko. Hindi dahil sa hangin, kundi parang gumagawa ng makipot na daan. Huminto siya sandali. Pinagmasdan. Tila ba kusang naghihiwalay ang mga halaman upang makadaan siya. Unti-unti siyang kinilabutan. Hindi sa takot, kundi sa kakaibang pakiramdam na may umaalalay. Parang hindi na siya basta naglalakad sa bukid.
Parang tinutulungan siya ng lupa. Parang kinikilala siya. Pinili. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit siya. Ngunit ngayon, mas malinaw ang pakiramdam. Ang mga tao ng pagtitiis. Ang mga umagang walang pahinga. Ang mga gabing mag-isa. Baka iyon ang dahilan. Hindi siya sakim. Hindi siya mapag-angkin. Hindi niya ginamit ang biyaya para yumaman. Inalagaan niya lamang ang lupa. Marahil iyon ang dahilan kung bakit siya ang pinagkatiwalaan. Habang papalapit siya sa hangganan ng palayan at gubat, may narinig siyang sigaw sa malayo. Mula sa baryo. Mga boses ng lalaki. Nag-aaway. May kumalabog. Nanikip ang dibdib niya. Mukhang napansin na ng mga estranghero na wala siya. At ngayon, baka nagtatanong na sila. Baka nananakot. Baka naninisi. Lalong bumilis ang hakbang niya. Hindi siya maaaring bumalik. Kung babalik siya, ilalagay niya sa panganib ang lahat. Mas mabuti nang siya lamang ang target. Mas mabuti nang siya lamang ang magdala ng bigat. Pagpasok niya sa gubat, mas malamig ang hangin. Mas madilim. Ngunit hindi na siya kasing takot gaya kanina. Parang may malinaw na layunin na siyang sinusundan. Habang naglalakad siya, napansin niyang mas umiinit ang bulo sa bawat hakbang papasok. Parang may hinihila siya. Parang may direksyong alam ang bagay. Sinundan niya ang pakiramdam. Lumiko sa kanan. Umakyat sa mababang burol. Dumaan sa makapal na kawayan. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan dati. Isang malawak na patag na bahagi sa gitna ng gubat. Napapalibutan ng matatandang puno. At sa gitna, mga malalaking bato. Nakaayos pa ikot. Mas malaki kaysa sa nakita niya kanina. Mas luma. Mas tahimik. Parang isang dambanang nilamon ng kalikasan. Biglang uminit ng todo ang gintong bulo. Halos mapabitaw siya. Sa dilim, nagliwanag ito. Hindi na simpleng kislap, kundi banayad na sinag. Napahinto siya sa gilid ng bilog na bato. Malakas ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na narating niya ang isang lugar na matagal nang naghihintay sa kanya. Parang hindi siya aksidenteng napunta roon. Parang doon talaga siya dapat humantong. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang kuliglig. Walang ibon. Tanging siya. At ang mga batong tila mas matanda pa kaysa alaala. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa bilog. At sa sandaling tumapak siya sa gitna, may kung anong gumalaw sa lupa. Isang mahinang ugong. Isang pakiramdam na parang may nagising. Napahigpit ang hawak niya sa bulo. Dahil ramdam niya, ang lugar na ito ay hindi lamang kanlungan. Ito ang simula ng tunay na lihim ng gintong bulo. At marahil, dito niya malalaman kung bakit siya ang pinili. Pagkapasok ni Aling Biday sa bilog ng mga bato, tila nag-iba ang hangin. Hindi iyon basta katahimikan, kundi isang lalim ng pananahimik na parang may matandang tainga na nakikinig. Huminto siya sa gitna. Ang lupa sa ilalim ng kaniyang paa ay mas malamig kaysa sa paligid, ngunit ang gintong bulo sa kaniyang palad ay halos naglalagablab sa init. Hindi na ito kayang itago ng tela. Ang liwanag nito ay tumatagos sa pagitan ng kaniyang mga daliri. Banayad, ngunit buhay. Parang pusong kumakabog. Marahang umalingaw-ngaw ang isang ugong mula sa lupa. Hindi tunog ng lindol. Hindi tunog ng hangin. Kundi parang malalim na hinga ng isang bagay na matagal na tutulog. Napalingon siya sa mga bato. Mas malinaw na ngayon ang anyo ng mga ito. Hindi basta nakasalansan. May hugis. May ayos.
Parang may kamay na maingat na naglatag noon pa mang unang panahon. Ang iba ay may kupas na marka. Mga guhit. Mga simbolong hindi niya maunawaan. Ngunit may pakiramdam siyang hindi iyon sulat. Parang alaala. Mga bakas ng panahong hindi na naabot ng kwento. Dahan-dahan siyang lumuhod. Inilapat ang palad sa lupa. Katulad ng ginagawa niya tuwing sinusuri ang taniman. Ngunit ngayon, hindi niya hinahanap kung basa o tuyo ang lupa. Nakikinig siya. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, parang may sumagot. Isang marahang panginginig. Isang init na gumapang mula sa lupa paakyat sa kanyang braso. Hindi masakit. Hindi nakakatakot. Parang pagkilala. Parang pagbati. Unti-unting bumalik sa isip niya ang lahat ng taon na ginugol niya sa bukid. Ang mga umagang siya lang ang gising. Ang mga panahong siya lang ang nag-aararo sa ilalim ng araw. Ang mga gabing mag-isa siyang kumakain ng kaning lamig. Akala niya noon, mag-isa siya. Ngunit ngayon, parang mali. Parang sa bawat hakbang niya sa lupa, may nakamasid. Hindi upang manakit, kundi upang maghintay. Maghintay kung sino ang mananatili, kung sino ang hindi tatalikod, kung sino ang hindi sasamantala. Napatingin siya sa gintong bulo. Naalala niya kung paano niya ito unang hinawakan. Walang pagnanasa. Walang balak ibenta. Tinanggap niya lamang. Inalagaan. Itinago. Parang binhi. At marahil, iyon nga ito. Isang binhi. Hindi ng halaman, kundi ng kapangyarihan ng lupa. Isang binhi na tumutubo lamang sa kamay ng taong marunong mag-alaga. Biglang mas luminaw ang liwanag ng bulo. Napapikit siya. Sa likod ng kaniyang mga talukap, may mga larawang sumagi. Hindi malinaw na alaala, kundi pakiramdam. Mga aninong tao na naglalatag ng mga bato. Mga magsasakang mas luma pa sa baryo. Mga kamay na nagbabaon ng maliliit na kumikislap na bagay sa lupa. At mga tagapangalagang tulad niya. Tahimik. Hindi kilala. Ngunit matatag. Parang isang mahabang hanay ng mga bantay na ipinasa ang tungkulin sa susunod. Hanggang sa kanya. Bigla siyang napamulat. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng pagkaunawa. Hindi siya napili dahil sa lakas. Hindi dahil sa talino. Pinili siya dahil nanatili siya. Dahil hindi niya iniwan ang lupa. Dahil minahal niya ito kahit walang kapalit. Unti-unting humupa ang ugong. Ngunit nanatili ang init ng bulo. Mas mahinahon na ngayon. Parang kampante. Parang nakauwi. Napatingin siya sa gitna ng bilog na bato. Mas malambot ang lupa roon. Parang dati ng hinukay. Parang may dating nakabaon. Dahan-dahan niyang hinukay gamit ang kamay. Hindi malalim. Ilang dangkal lamang. Sapat upang makagawa ng munting hukay. Hinawakan niya ang gintong bulo. Matagal. Parang nagpapaalam. Alam niyang kapag ibinaon niya ito rito, maaaring hindi na ito maging tulad ng dati. Maaaring hindi na siya magkaroon ng masaganang ani. Maaaring bumalik ang hirap. Ngunit naunawa niya na hindi ito para sa pansarili. Hindi ito para sa kanya lamang. Kung ilalayo niya ito sa tamang lugar, lalo lamang darami ang hahabol. Lalo lamang may masasaktan. Mas mabuti nang ibalik kung saan ito tunay na nababagay. Dahan-dahan niyang inilagay ang bulo sa hukay. Sa sandaling dumampi ito sa lupa, may marahang liwanag na kumalat. Hindi maliwanag, hindi nakasisilaw, kundi katulad ng liwanag ng bukang liwayway. Tahimik, mainit, buong gubat ay tila huminga. Ang mga dahon ay marahang gumalaw.
Ang hangin ay naging mas magaan. At ang dibdib niya, biglang gumaan. Tinabunan niya ng lupa ang bulo. Marahang tinapakan. Parang nagtatanim ng binhi. Parang nagtatanim ng pag-asa. Pagkatapos, tumayo siya. Tahimik ang paligid. Wala nang ugong. Wala nang liwanag. Parang ordinaryong lupa na lamang. Ngunit alam niya, naroon pa rin iyon. Buhay. Nagbabantay. At marahil balang araw, may isa na namang makatatagpo. Isang taong hindi sakim. Isang taong marunong magmahal ng lupa. Gaya niya. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang bulo, payapa ang dibdib niya. Wala na siyang dala. Wala na siyang hinahabol. Ngunit hindi siya walang laman. May bago siyang pangunawa. Hindi niya kailangang magmay-ari. Kailangan lamang magbantay. At kung sakaling bumalik ang mga taong naghahanap, handa na siya. Hindi bilang may hawak ng kapangyarihan, kundi bilang bahagi ng lupa mismo. Sa ilalim ng unti-unting liwanag ng madaling araw, naglakad si Aling Biday palabas ng bilog ng mga bato. Tahimik, matatag. At kahit wala na ang gintong bulo sa kaniyang palad, ramdam niyang hindi na siya kailanman magiging mag-isa sa bukirin. Dahil ang lupa na matagal na niyang inalagaan, ay siya namang magbabantay sa kaniya. Wakas,